Ang karugtong ng nakaraan, tigil, mula sa isang karawahe, bumaba ang tila isang makapangyarihan tao, tama na yan. Agad yumuko at nagbigay ng respeto, ang lalaking kutsero, at sinabi, patawarin niyo po ako, aking Panginoon. Napatingin naman ang nakatayong si Guanya, at sinabi sa kanyang isipan, bakit ba parang nakita ko na yung lalaking yon? Mula kung saan lugar dito, maya-maya pa ay tila ito ay naalala niya. Nang laki ang mata nito sa gulat at sinabi, hindi, maaari ba, na siya yun? Agad pinagpawisan si Guanya, at agarang itong yumuko, at sinabi, pagbati po, mahal na Panginoon Gao, matapos ay sinabi nito sa isipan, tapos na ako ngayon. Pumasok din sa kanyang isipan ng isang palasyo habang nakatayo doon ang makapangyarihan tao. Sinabi pa nito sa kanyang isipan, hindi ba siya si Gao Chu, mula sa tahanan ng Gao, ang pinakamakapangyarihang pamilya ng Pei na komandante, marahan na naglakad ang Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, sino ka, at paano mo ako nakilala, at nalaman kung sino ako. Nakayukong sinabing ni Guanya, nakita po kita sa isang piging na kaarawan ng nakaraan Mahistrado, aking Panginoon. Nang makalapit na ito, sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, isa kang opisyal ng militar sa ilalim ni Colonel Cao Ren. Nakayuko pa rin sumagot si Guanya, at sinabi, opo, Panginoon ko, ipinadala po ako bilang tagabantay para po sa manggagamot Hua. Muling sinabi ng Panginoon Gao Chu, hindi ako sigurado kung ano ang mangyayari, subalit kung pinigilan man kita sa pagtupad sa iyong mga tungkulin, ay mas mabuti kung sasabihin ko sa iyong superior na dumating ako. Kaya tumabi ka na dyan, napalunok ang nakayukong si Guanya. Habang kinakabahan ito, ay bahagyang tumabi ito. Mabilis hinawi ng Panginoon na si Gao Chu, ang kurtina na nagsilbing tabing sa kubo. At tila nag-alis pa ito ng bar sa lalamunan, para kumuha ng atensyon. At sinabi, ahem, ikaw ba ang tinatawag nilang manggagamot Hua? Bahagyang lumingon ang ating bida, at sinabi, hindi ako sigurado, kung sino ka, ngunit pahahalagahan ko na kung maaari ay maghintay ka sa labas. Tila nanigas ang Panginoon na si Gao Chu, sa sinabi ng ating bida, tila ba ito ay kalapastanganan para sa kanya? Tila nagkaroon ng liwanag na nakakasilaw na muling sinabi ng ating bida, sa Panginoon na si Gao Chu, at gaya ng nakikita mo, kasalukuyan ko ginagamot ang isang pasyente. Nagdikit ang ngipin ng Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, lapastangan ka bastos ka, sumigaw ito at dinuro ang ating bida, at sinabi, ako ay dumating sa iyo ng personal, sa halip na ipatawag kita sa tahanan ko, at sinasabi mo na maghintay ako sa labas, ang lakas ng loob mo, na isang hamak na manggagamot na tulad mo ang nagsabi sa akin. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Napalingon ng ating bida, sa Panginoon na si Gao Chu, ngunit hindi ito kumibo. At muling bumalik ang paningin sa pasyente, muling sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, dapat mong isipin na ang iyong maliit na medikal na kasanayan ay nagbibigay sa iyo ng karapatang maging walang pakundangan. At ngayon din ay kailangan kalingain mo ako agad kung ayaw mong mamatay, bumuga ng hangin ang ating bida, at sinabi, bilang isang hamak na manggagamot, at batay sa aking pagsusuri sa UI. Nagkasakit ka ng venereal disease, agad nagulat ang lalaki, isang paghahamak na sa tanang buhay niya ay hindi pa nakaranas ng ganun salita, tila ba napalibutan siya ng mga kidlat na tumarak sa kanyang pagkatao. Nawalang ng kulay, ang mukha ng Panginoon na si Gao Chu, na isang komandante. Muling sinabi ng ating bida, sa Panginoon na si Gao Chu, gaya ng sinabi mo, isa lang akong hamak na manggagamot na may maliit na kasanayang medikal. Kaya hayaan mo ako para maging tapat na kasama ka, nang walang kasamang kahambugan. At ang dapat ay pumunta sa ilang mga iba pang mga mahusay na manggagamot sa halip na tumanggap ng paggamot sa akin. Muling nagdikit ang mga ngipin ng Panginoon na si Gao Chu, at nagpipigil sa galit na sinabi, talagang nababaliw ka na no? Gusto mo bang mamatay? Bahagyang sumulyap ang ating bida, sa Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, sa tingin ko, ikaw ay tila napakataas na maharlika. At kaya natitiyak kung maaari kang magpapugot ng ulo anuman oras, sa isang hamak na manggagamot na tulad ko, sa pamamagitan ng simpleng utos. Ngunit ang problema, sa gagawin mo, mamamatay ka kaagad kapag hindi kita ginamot. Tila nabigla ang Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, ano, muling sinabi ng ating bida, katulad lang ng sinabi ko sa iyo,
medyo matagal na, simula nang pumasok sa pangalawang stage ang sakit mo. Na ang ibig sabihin, ay mayroong ka lamang, natitirang 2 buwan sa pinakamainam. At ang nakakapaso na sakit na iyong at nararamdaman kapag umiihi. At wala itong halaga kumpara sa iyong nararanasan sa nalalapit na hinaharap. At sa lalong madaling panahon, ang iyong puwit, ay mapupunit at kakalat ang dugo at nana sa tuwing ikaw ay dudumi. At ang kaloob-looban ng iyong bibig, ay magkakaroon ng napakaraming singaw, na mahihirapan ka ng uminom na kahit na tubig. At sa dulo, ang iyong laman ay unti-unting mabubulok habang hinihintay mo ang iyong kamatayan, kakainin din ng bakterya ang iyong utak, nahahantong sa iyo, at makakakita ka ng mga guni-guni at makakarinig ng mga bagay. At hindi ba yon na mas tumpak na panlalarawan ng isang taong nababaliw? Agad na gigil sa galit ang Panginoon na si Gao Chu, nagdikit muli ang mga ngipin nito, at sumigaw na tila isang leon na handang lamapa. Dapat ka nang magkaroon ng huling kahilingan, bago ka mamatay, hindi mo ba alam, sapat na ang kapangyarihan ko, para magpatawag ng isang imperial na manggagamot para pagalingin ako. At habang nakatalikod ang ating bida, nakaharap sa batang si Tang, ay muling sinabi ng ating bida, kung ganoon ay maaari mo na akong patayin, at magpagamot ka sa isang imperial na manggagamot, na sinasabi mo. Tila natigilan ang Panginoon na si Gao Chu, hindi agad ito nakakilos bakas ang gulat at inis nito sa ating bida, matapos ay malamig na sinabi ng ating bida, sa Panginoon na si Gao Chu. At ipagpalagay ko na makikita kita sa impyerno, sa loob ng 2 buwan, pagkatapos nito. Nanggigil sa galit na lumabas ang Panginoon na si Gao Chu, kumuyam ang 2 kamay nito, at sinabi sa kanyang isipan. Sampain ka, ang lakas ng loob na manggagamot na yun, para gawin mo sa akin ito. At habang naglalakad ito palabas, pumasok sa kanyang isipan si Chu Zhu at si Madam Mei Xiang, na masayang nag-uusap. At sinabi sa kanyang isipan, sigurado ako na kaya niya akong gamutin, ngunit hindi katanggap-tanggap na makita ang isang hamak na mababang uri, na tratuhin ako ng ganoong kabastusan. Pangako ko, nabuburahin ko siya, pagkatapos niya nagamuting ang sakit ko. At sa katunayan, susunugin ko ang buong nayon. Muling pumasok sa kanyang isipan, kung sakaling mangyari kapag sinunog niya ang buong nayon. At sino ang mapapahamak kung ang isang nayon na puno ng kaaya-aya ay nawasak? Habang naiisip ko ito, ay mas lalo lang akong naiinis. Napahinto ito, nang sumapit na siya sa harapan ng kanyang karwahe. Nagdikit muli ang kanyang ngipin sa inis, matapos ay lumingon muli ito sa kubo, at sinabi muli sa kanyang isipan. At kahit anong isip ko, malamang hindi naman kasing seryoso ang kalagayan ng batang yon, kapag nalaman ko na ginawa niya ito sa isang mataas na ranggo na maharlika na tulad ko na naghintay sa isang bagay na hindi mahalaga, sisiguraduhin ko pagbabayaran niya ito. Mabilis itong naglakad pabalik sa kubo, mabigat ang mga hakbang nito na tila may naipon inis. Nang makarating ito sa kubo ay muling hinawi nito ang kurtina na pinto. Nalintikan na, tulad ng inisip ko, pumutok na ang kanyang maliit na bituka. Wu, bigyan mo ako ng malambot at malinis na piraso ng tela. Agad na tumugon si Wu, at sinabi, Opo Ginoo, hindi naman namalayan ng ating bida ang muling pagpasok ng Panginoon na si Gao Chu. Gulat na gulat ito sa nakitang pag-oopera ng ating bida. Na tila ba ay napako ito sa pinto na kinatatayuan nito. Sinabi nito sa kanyang isipan, ito ay hindi ka panipaniwala, hiniwa ba niya at binuksan ang tiyan ng taong buhay pa. Muling sinabi ng ating bida, mabuti at tumigil na ang pagdurugo. Sinabi naman ni Wu, narito na po ang karayom Ginoo. Tila ba nahintakutan ng Panginoon na si Gao Chu, sa nakita, bahagyang umatras ito. At sinabi sa isipan, baliw ang tampalasa na ito. Anong klaseng manggagamot ang gumagamot sa mga tao sa pamamagitan ng paghiwa sa tiyan? Mabilis na tumalikod ito at iniwasan ang maglikha ng ingay, at takot na inihakbang ang kanyang mga paa sa 2 baitang na hagdanan, may pagmamadali ng mapadaing ito, at napamura. Lintik, parang kailangan ko na naman umihi. Lumingon-lingon ito, at naghanap ng lugar na may pagmamadali. At sinabi sa kanyang isipan, kailangan ko maghanap ng lugar sa isang lugar na bakante, naglakad dito sa mapunong lugar na hindi kalayuan sa kubo. Maya-maya pa ay umihi na ito, subalit sumabay sa kanyang pag-ihi, ang sakit na kanyang nararamdaman sa katawan.
Tila hinihingal na babaksak ito sa kinatatayuan, nang makatapos, namimilipit ito sa sakit at butil-butil ang mga pawis, sinabi nito sa kanyang isipan, parang dinadaanan ko ang buhay impyerno sa tuwing pinapakalma ko ang sarili ko, pahamak ang sakit na ito, lahat ng kilalang manggagamot. Kahit ang imperial na manggagamot ay sumuko na sa akin. Nanginginig na tila ng lalambot na lumakad ito, pabalik sa kubo. Muling sinabi nito sa isipan, sa bagay, narinig ko nga ang isang bulong-bulungan na dapat hiwain ng isang tao ang katawan ng tao para maging isang dalubhasang manggagamot. Dahil ang tampalasa na yon, ay napagaling ang taong mayroon venereal disease, ang tiyan ng isang taong buhay ay hindi gaanong kalokohan. Mayroon naman mananatili na magbabantay sa akin, kapag ginagamot na niya ako. Habang marahan naglalakad ito, agad nagulat ito nang may tumatakbo na nagmamadali na dumaan sa kanyang tagiliran. Manggagamot wa, sigaw pa nito, napatingin naman ng Panginoon na si Gao Chu. Lumabas naman ang ating bida, na hinawi ang kortinang pinto, na makikitang tapos na ang operasyon na ginawa nito, matapos ay nag-alis ito ng takip sa mukha at agad bumuga ng hangin. Agad naman nagtanong ang ama ng batang si Tang, tila ito ay kabado pa, at sinabi, "Kamusta po si Tang? Hindi naman po siya patay, di ba?" Sinabi ng ating bida, "Ginawa ko na." Tila nang laki ang mata ng Panginoon Gao Chu, sa narinig, tuluyan naman inalis ng ating bida ang takip sa kanyang mukha, at sinabi sa ama ng batang si Tang, naging maayos ang operasyon, sabay ngiti nito. Lumipas ang mga oras, samantala sa kubo, muling hinawi ng Panginoon na si Gao Chu, ang kortinang pinto, at tumingin sa batang si Tang, na nakahiga. Sinabi niya sa kanyang isipan, ito ay hindi kapanipaniwala. Pumasok ito sa loob at marahan lumapit sa batang. Si Tang, nakasalukuyan tulog, muli niya sinabi sa kanyang isipan, talagang hiniwa nga niya ang tiyan ng pasyenteng ito, tinahi ito pabalik, at ngayon ay nagpapagaling na siya. Siya ay mas hindi kapanipaniwala kaysa sa mga sabi-sabi na siya ay, matapos ay napalunok ito, at hindi na itinuloy ang gustong sabihin. Nabigla pa ito sa pagkakatayo, nang biglang nagsalita ang ating bida, at sinabi, humihingi ako ng paumanhin, sa paghihintay mo ng napakatagal, maaari ba na humiga ka na dito, sabay senyas ng kamay sa higaan na papag. Agad naman humiga ang Panginoon na si Gao Chu, at agad na sinuri ng ating bida. Sinabi naman ng Panginoon na si Gao Chu, sa kanyang isipan, habang ito'y ginagamot ng ating bida, balak ko siyang patayin sa lalong madaling panahon, kapag magaling na ako sa sakit na ito. Ngunit mukhang mas magiging kapaki-pakinabang siya kung iiwanan siyang buhay. At dahil ang kanselor kamakailan ay nagkaroon ng isang hindi kilalang sakit, at maaari kong gamitin ang lapastangan na ito sa mabuting paraan. Ngunit bago ang anuman bagay, kailangan kong bumawi muna, para sa aking sarili, at maaari ko nang isipin ang susunod na mangyayari pagkatapos nito. At titignan natin kung magaling ka talaga gaya ng sinasabi nila. At maya-maya pa, nang matapos itong suriin, sinabi ng ating bida, sa Panginoon na si Gao Chu, na nasa labas na at pasakay ng karwahe, sinabi ng ating bida, natapos ko nang gamutin ang mga lugar na nangangailangan ng agarang pangangalaga. Ngunit simula bukas ay hinihiling ko na pumunta ka dito araw-araw, sinabi naman ng Panginoon na si Gao Chu. Kung gayon ay, para sa iyo, agad inihagis sa ating bida ang isang supot ng pilak. Agad naman ito nasalo ng ating bida na bahagyang nagtaka. At sinabi, sa Panginoon na si Gao Chu, maaari mo ako bayaran kapag natapos na ang mga paggagamot ko sa iyo, aking Panginoon. Humakbang palapit ang Panginoon na si Gao Chu, sa kanyang karwahe at sinabi, hindi yan bayad sa pagpapagamot ko, binabayaran kita para sa pagpapakita sa akin na isang nakatutuwang panoorin. Tutal ay hinayaan mo akong masaksihan ng isang himala, sa pamamagitan ng pagliligtas sa isang tao na kahit na nakabuka ang tiyan. Sabay sakay nito sa karwahe, at agad pinatakbo ng kutsero. Agad na yumuko ng may paggalang ang kanyang bantay na si Guanya. Napansin ito ng ating bida na nagtataka, at habang papalayo ang karwahe na sinasakyan ng Panginoon na si Gao Chu, tumingin si Guanya, sa ating bida at sinabi, napakagaan ng loob ko, at walang masamang nangyari, manggagamot hua. Sinabi ng ating bida, mainam na kailangan kong sabihin na hindi ako naging masaya sa alinman sa mga yon. Bahagyang nagtaka si Guanya, at sinabi, teka, posible bang hindi mo kilala kung sino siya?
siya ay ang Panginoon na si Gao Chu, mula sa tahanan ng Gao, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Pei na komandante. Bahagya pa nagulat ang ating bida, at tila inaalala pa kung sino ang sinabi ni Guanya, at sinabi, "Ha, sa tahanan ng Gao?" Napanganga ito at sabay sabi muli sa isipan, "Naku po, sa tahanan ng Gao, ang pinakamayamang pamilya sa Pei na komandante." Pumasok sa kanyang isipan ang Panginoon na si Gao Chu, na habang nakatayo at nag-iisip na napakamot ng ulo si Colonel Cao Ren, at muling sinabi sa kanyang isipan, sa modernong panahon ngayon ang lalaking iyon ay ang magiging katumbas ng CEO ng isang malaking grupo. Na may mga kapangyarihan sa politikal na opisyal, mga taga-usig, mga hukom, at iba pa, kumpara sa kanya, si Colonel Cao Ren, ay parang gobernador ng probinsya. Muling sinabi ni Guanya, sa ating bida, siya ay kasumpa-sumpa sa kanyang masamang ugali, kaya dapat kang mag-ingat. Napabuga ng hangin, ang ating bida, agad na walang ng kulay ang kanyang mukha, nang kinabahan ito, at sinabi, "Oo, mukhang nakikita ko nga yan." Tila natakot din ang batang si Wu para sa ating bida. Napahawak ang ating bida sa kanyang ulo, na tila sumakit, at agad pinagpawisan ito, at muling sinabi sa kanyang isipan. Hindi na nakakagulat yun, na wala siyang pakialam sa buhay ng ibang tao. Ano bang klaseng gulo ang pinasok ko, ngunit hindi naman ako makakatanggi, para gamutin siya dahil pasyente siya. Sa bagay, wala nang silbi pang guluhin ang utak ko ngayon. Tutal hindi pa naman niya ako tinatakot sa ngayon. Sabay ikot nito papasok sa loob ng klinika, subalit bago pumasok agad ibinigay kay Wu ang isang supot na pilak na bigay ng Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, "Wu, dalhin mo ito sa tatay ni Tang." Sinabi ni Wu, hindi po ba ito ay bayad sa pagpapagamot?" Sinalo ng dalawang kamay ni Wu ang supot ng pilak, at sinabi ng ating bida, "Ang perang yan ay para sa pag-areglo." Samantala, sa courtesan house, sa silid ni Chuzu, napansin ni Chuzu, na nakatayo si Mei Xiang, at sinabi, Mei Xiang, nandito ka pala. Bakit hindi ka pa nagpapahinga kahit saglit? Anong problema Mei Xiang, hindi ka ba nakatulog ng maayos? Nakatayo lang si Madam Mei Xiang, at nakatingin kay Chuzu, at sinabi, "Sabihin mo nga sa akin, hindi ba ako naghahalusinasyon?" Agad na tumawa si Chuzu, agad na mula, at sinabi, "Bakit mo ba akong tinitignan ng ganyan?" Sinabi ni Madam Mei Xiang, sa kanyang isipan, hindi ako makapaniwalang gumanda ang mukha niya sa loob ng ilang araw lang. Hinawakan at pinisil ni Madam Mei Xiang ang kamay ni Chuzu, at sinabi, "Nasabi sa akin na ang manggagamot Hua ay isang kilalang manggagamot, ngunit siya ay tunay na kahanga-hanga. At nagpapasalamat ako na napagaling niya ang iyong sakit, ngunit iniisip ko na kung maibabalik pa niya ang mukha mo sa dating nitong kondisyon. At kung maibabalik ito, maniniwala na ako dun sa nagsabi sa akin na siya ay isang banal na manggagamot." Ngumiti si Chuzu, at sinabi, "Sumasang-ayon ako Mei Xiang. Na kaya naman talagang nagdudulot sa akin na sabihin ito, na kapag gumaling na ako ng tuluyan, ay hindi ko na gustong maging babaeng taga-aliw." Biglang nag-angat ng mukha si Madam Mei Xiang, agad na bigla ito. At hindi nagustuhan ang sinabi ni Chuzu, sabay sabi, "At anong gusto mong gawin? Wala ka na rin pera pagkatapos mong gastusin ang lahat ng ito, para sa iyong pagpapagamot." Habang nakakuyom ang dalawang kamay ni Chuzu, nakapatong naman ang kamay ni Madam Mei Xiang. Sinabi ni Chuzu, "Alam kong ito ay maaaring mukhang katawa-tawa sa iyo. Ngunit nais ko sana, ay maging isang babaeng manggagamot." Agad na patitig si Madam Mei Xiang kay Chuzu, at sinabi sa kanyang isipan, at ito ay dahil sa manggagamot Hua. At muling sinabi nito kay Chuzu, ngunit Chuzu. Tumitig lang si Chuzu, kay Madam Mei Xiang, muling sinabi ni Madam Mei Xiang, "Sinabi ba nung manggagamot Hua, natuturuan ka niya ng paggagamot?" Umiling si Chuzu, at sinabi, "Hindi, ngunit." Agad sinabi ni Madam Mei Xiang, "Iyan nga ang ibig kong sabihin." Chuzu, ano sa tingin mo ang sasabihin ng mga tao? Na ang isang dating taga-aliw, ay nagsimulang magtrabaho bilang isang babaeng manggagamot, sa tabi ng manggagamot Hua. Bukod doon, dahil sa gusto mong maging isang babaeng manggagamot ay hindi nangangahulugang na maaari kang maging isa sa kanila. Hindi kumibo si Chuzu, bakas sa mukha nito ang kalungkutan.
Muling sinabi ni Madam Mei Xiang, may magandang kinabukasan ang manggagamot na si Hua, kaya hindi mo siya dapat pigilan. Tila ngumuso si Chu Zhu, at sinabi, ngunit ito ay nais ko peren. Sinabi ni Madam Mei Xiang, kung napagpasyahan mo nang gawin ito, bakit hindi ka sumali sa grupong aking nauugnay? Tumingin si Chu Zhu, at sinabi, ano pong grupo? Sinabi naman ni Madam Mei Xiang, ito ay isang organisasyon ng Xiao. Note, ang Xiao organisasyon ay isang organisasyon na binubuo ng mga nasa pinakamababang uri ng lipunan, tulad ng mga tulisan, mandurukot, sugarol, courtesan, mga kutsero at innkeepers. Ang grupo ay natatangi sa pagkolekta ng lahat ng uri ng impormasyon sa likod ng mga eskinita. At sa pag-uusap ni Madam Mei Xiang at Chu Zhu, isang tauhan ng courtesan, ang tumawag mula sa labas ng pinto ng silid ni Chu Zhu, at sinabi, Madam, dumating na po ang manggagamot Hua. Pagkarinig sa pangalan ng ating bida, ay agad kinabahan si Chu Zhu, agad napahiga ito sa kama, na itaas pa nito ang dalawang paa sa biglang paghiga na mahigpit na hawak ang kumot. Mula naman sa labas ng pinto ng silid, sinabi ng ating bida, magandang hapon po ginang, maaari po ba akong pumasok? Agad na sumagot si Madam Mei Xiang, at sinabi, oo, naman syempre, oh ho ho ho. Pumasok ang ating bida at sinabi, hindi ko inaasahan na makikita-kita dito sa ganitong oras na hapon. Sinabi ni Madam Mei Xiang, naku, napadaan lang ako para tingnan ko si Chu Zhu, hahaha, habang nakasilip si Chu Zhu, na namumula habang hawak ang kumot na itinakip niya sa katawan. Sinabi ni Madam Mei Xiang, mas napaaga ka yatang dumating kaysa karaniwan, sinabi ng ating bida, kasi may isa pa akong pasyente na bibisitahin pagkatapos dito, at pupunta ako sa Huahua Brothel. Nang marinig ni Chu Zhu, ay agad itong bumangon at sinabi sa kanyang isipan, saan daw sa Huahua Brothel? Agad nagtanong si Chu Zhu sa ating bida. At sinabi, si Lan Hua ba ang pasyenteng titignan mo? Sumagot ang ating bida na pahawak ito sa kanyang ulo at sinabi, hindi ako sigurado kung sino siya. Tumingin si Madam Mei Xiang kay Chu Zhu, at sinabi, may nagsabi sa akin na si Lan Hua ay nagkasakit din ng venereal disease. Napatda si Chu Zhu sa sinabi ni Madam Mei Xiang. Nakiusap sa akin at lumuhad ang may-ari ng Huahua Brothel, kaya naman ipinakilala ko siya kay Manggagamot Hua. Sinabi sa isipan ni Chu Zhu, ngunit bakit kailangan siya pa ang gumamot kay Lan Hua? Sigurado akong hubot-hubad si Lan Hua. Kapag nagsagawa siya ng acupuncture at nilagyan niya ng ointment ang katawan nito. Pumasok sa isipan ni Chu Zhu, ang maaaring mangyari, bahagyang niya ipinilig ang kanyang ulo at kinagat ang daliri, na tila ito ay nagseselos. Kinuha ng ating bida ang ointment, at sinabi kay Chu Zhu, sige na, binibini Chu Zhu, papahira na kita ng ointment ngayon. Tila wala sa sarili, na may kaunting panibugho na nabuo sa kanyang isipan. Unti-unti nagbaba ito ng kasuutan, na tila naman ipinagtaka ni Madam Mei Xiang. Sinabi ng ating bida, sige na mahiga ka. Hindi natapos ang sinasabi ng ating bida, agad nagulat ito sa nakitang paghuhubad ni Chu Zhu. Muling sinabi ng ating bida, paumanhin binibini Chu Zhu, tila ba wala sa sarili, namumay ang mata nito, namumula ang pisngi at malambing nitong sinabi, bakit? Ngumiti ang ating bida at nanginginig nitong kinuyam ang kamay, at sinabi, isang beses ko lang itong sasabihin, humiga ka na para magamot kita. Tila ba biglang natauhan si Chu Zhu, agad binalot ng kumot ang katawan nito, at pulang-pula sa hiya, at sinabi, pasensya na po Ginoo, maging si Madam Mei Xiang, ay nahihiya sa ginawa ni Chu Zhu, sinabi nito sa kanyang isipan, naku po, mahal kong Chu Zhu. Napapailing naman ang ating bida, na tila gustong magreklamo sa ginawa ni Chu Zhu. Habang sumulyap naman si Chu Zhu, sa ating bida, habang ito ay nakadapa, sa kama, puno ng kahihiyan ang kanyang nararamdaman sa kanyang ginawa, at sabay sinabi sa kanyang isipan, na kahit hindi ko kayang manatili sa tabi niya, sana makatulong ako kahit papaano. Napakagat pa ito sa kanyang labi, at tila nangangako pa sa kanyang sarili, at sinabi muli sa kanya isipan, sasali ako sa organisasyon ng Xiao, at pupunta ako doon para mang-alap ng impormasyon para sa Manggagamot Hua. Lumipas ang mga oras sa nayo ng Xiao, sa loob ng kubo, sinabi ni Wu, Ginoo, yun na po ang huling pasyente natin, sinabi ng ating bida,
Ganoon ba, mabuti at tapos na pala tayo. Matapos ay bumaba ito ng hagdan, sabay itinaas ang dalawang kamay para mag-inat. Maya-maya pa ay napatingin ito sa dumating, na sakay ng kabayo, bahagya itong nagulat nang mamukhaan niya ito. Natuwa ito at agad niya itong tinawag, at sinabi, Hua Fen, ngumiti si Hua Fen, habang nakasakay ito sa kabayo at sinabi, Kamusta ka na? Matapos ay bumaba ito sa kabayo, mukhang wala kang masyadong pasyente. Lumapit ang ating bida at sinabi, medyo abala ang mga bagay sa umaga, marami pa naman akong oras ngayon. Napahawak si Hua Fen sa balikat ng ating bida, at sinabi, sigurado ka ba na mapapanatili mo ito ngayon? Napatingin ang ating bida kay Hua Fen, na may pagtataka at sinabi, mapapanatili. Oo naman, at nagbigay pa nga ako ng pera kay Hua Fo, noong nakaraang buwan. Tila ba nagtaka na sinabi ni Hua Fen, ano kamo, pera? Sinabi pa ng ating bida kay Hua Fen, nang makita ko si Hua Fo, tila hindi natanggap ng ating mga tagapaglingkod ang kanilang sahod noong nakaraan buwan. Kaya, nang makita ko si Hua Fo, na nahihirapan, na mag-isa, nagpa siya akong tulungan siya. Na naitaas pa ng ating bida ang kanyang hintuturo. Sinabi naman ni Hua Fen, ganoon ba? At tila nahiya pa ito sa kanyang bunsong kapatid, napakamot ito ng kanyang ulo, at sinabi, sana ay hindi kami naging pabigat sa iyo, sabay tawa nito, na nahihiya pa rin. Ngumiti rin ang ating bida, at sinabi, huwag mong iisipin na nakagambala ka, para saan pa, na tayo ay magkapatid, oo nga pala, hindi ba dapat ay abala ka sa paghahanda para sa serbisyo ng militar na pagsusulit? Sumagot naman si Hua Fen, at sinabi, oo, pero hindi yun ang mahalaga. Tsaka, may oras ka ba, na pumunta para makita ang pasyente ngayon? Agad sinabi ng ating bida, ano? Ngayon din ba agad? Muling sinabi ni Hua Fen, na tila bahagyang nalungkot. Ang aking master, at ang kanyang apo, tila, ang kanyang mga sintomas ay naging mas malala kamakailan. At hindi na siya makalakad, kaya umaasa akong makakapunta ka para tingnan ang kalagayan niya. Bahagyang napamulat ang mata ng ating bida, at sinabi, oo. Naalala ko na, nabanggit mo na siya, nung huli tayong nag-usap. Muling sinabi ni Hua Fen, sinabi sa akin na nahihirapan na siyang huminga, dati ay nakakaramdam na siya ng kirot sa kanyang dibdib kapag nagsasanay siya ng martial arts, subalit ngayon ay tuloy-tuloy na. Sinabi ng ating bida, ganoon ba? Napaisip ang ating bida, at nailagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng baba. Sabay sabi nito sa kanyang isipan, malaki ang posibilidad na may pneumothorax siya. At malamang dahil nag-martial arts siya, na maaaring magdulot sa kanya ng problema sa paghinga. Note, ang pneumothorax ay isang kondisyon na kung saan ang mga pader ng baga at dibdib ay napuno ng hangin. Ito ay sanhi kapag ang ibabaw ng mga baga ay nasugatan sa pamamagitan ng mga sugat sa dibdib, tuberculosis at pneumonia na humahantong sa pagbagsak ng mga baga at iksi ng paghinga. Matapos makapag-isip, ay umakyat ang ating bida sa kubo, hinawi ang kortinang pinto, at bahagyang lumingon at sinabi, sige, kailangan ko lang kunin ang mga gamit ko, tapos ay aalis na tayo agad. Samantala, mula sa isang palasyo, sinabi ng isang lalaki, patawarin mo po ako Panginoon. Kasalukuyan, ang dalawang lalaki ay nasa labas na tarangkahan, at habang nagpapalam ang isang lalaki, ay sinabi nito, gusto kong malaman mo na ang pinakamahusay na magagawa ko ay hindi ko kayang gamutin ang apo mo. Matapos ay nagbigay galang ito, agad naman tinugon nito ng matandang lalaki, at malungkot nitong sabi, ayos lang, salamat sa pagpunta mo dito. Nang umalis ang lalaki, mababakas pa rin ang kalungkutan ng matandang lalaki na papasok sa loob ng bahay. Sinabi nito sa kanyang isipan, kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi ko siya pinursige na matuto ng pangloob ng puwersa ng enerhiya. Hindi niya sana mararanasan pa ang pagkasira ng enerhiya. Note, ang energy damage ay isang pinsala sa enerhiya ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nawawala ng kontrol sa kanilang panloob na enerhiya habang nagpalipat-lipat ng kanilang panloob na enerhiya o nagdurusa ng matinding pagkabigla, na humahantong sa isang pagsabog o pabalik na daloy ng enerhiya. Muling sinabi ng matandang lalaki sa kanyang isipan, hindi ako makapaniwala na may sakit siya sa baga. Kalimutan ko na lang ba, na hindi niya kayang mamuhay bilang isang mandirigma,
kung lumala ang kanyang karamdaman, na sa gabi-gabi ay unti-unti siyang mamamatay. Note, ang lung air disease ay isang sakit sa hangin sa baga, isang sakit na kung saan ang mga baga ay hindi makapiga ng hangin. Kapag lumala ang kondisyon, maaaring mamatay ang isa sa pagka-suffocation. Maya-maya pa ay may tumawag dito, "Lolo," hinihingal na sinabi ng babae, "Umalis na po ba?" Ang imperial na manggagamot, napatingin na may awa ang kanyang lolo, at humakbang itong palapit, at sinabi, "Banshee, bakit ka lumabas? Dapat manatili ka sa iyong silid." Nakatayo ang babae at napahawak ang isang kamay sa poste ng bahay at isang kamay ay nasa dibdib. Hinimas ng kanyang lolo ang buhok ng babaeng si Banshee, na puno ng awa. Sinabi nito, "Malapit nang dumating si Hua Fen, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na susuriin ang iyong kalagayan. Hindi lang niya pinagaling ang tetano, kundi pati na rin ang idiopathic disease. Saka gumamot din siya ng venereal disease, na kilala na wala ng lunas. At sigurado ako na mapapagaling ka rin niya, kaya huwag kang masyadong mag-alala." Napuno pa rin ng lungkot ang mukha ng matandang lalaki habang hawak ng kanyang kamay ang ulo ng kanyang apo na si Banshee. Maya-maya pa ay tumawag si Hua Fen, at sinabi, "Master, nandito na po kami, ako ito, si Hua Fen." Agad lumingon ang matandang lalaki, at sinabi, "Sa wakas nandito na sila." Agad nagbigay galang ang tatlong lalaki na si Hua Fen, si Huo, at ang ating bida. Sinabi ni Hua Fen, "Narito na po ang aking nakababatang kapatid, Master." Sinabi ng ating bida, "Isang malaking karangalan na makilala ka po, Ginoo, ako po si Hua Fu." Humakbang palapit ang matandang Master, at sinabi, "Salamat sa pagpunta ninyong lahat dito." Lumingon ang matandang Master at tinawag ang kanyang apo. At sinabi, "Banshee, ito ang manggagamot na sinasabi ko sa iyo." Tumingin ang babae sa harapan, sapo ang dibdib nito, at sinabi, "Ikinagagalak kitang makilala, ako si Banshee." Tila ba nabigla ang ating bida, sa nakitang kagandahan nito, at agad namula. Sabay sabi sa kanyang isipan, "Wow, sobrang ganda niya." Agad natigilan ang ating bida, tila ba ito ay nanigas sa kinatatayuan, at palihim na kausap ang sarili, at sinabi, "Tumigil ka, tanga ka, hawakan mo na siya." "Hindi, nandito ako para gamuting ang pasyente, hangal ka." Tila nagtaka naman ang babaeng si Banshee, sa nakita niya pagbabago ng simpleng itsura nito. Agad itong tumalikod, sinabi naman ng matandang Master, "Dito tayo sa loob." Agad naman sinabi ng ating bida, "Opo, Ginoo." Nang makapasok ito sa loob ng silid ng babaeng si Banshee, naupo ang ating bida sa harap nito, sa maikling lakad nito, ay agad naupo ito, at tila kinapos agad ito ng hininga, at tila hiningal. Sinabi ng babaeng si Banshee, na kahit nahihirapan itong huminga. "Pasensya ka na sa akin, nahihirapan akong huminga kahit saglit akong maglakad." Habang sapo ang dibdib at tila hinihingal, tumingin ang ating bida, tila ba pinag-aralan ang mga kilos nito na base sa nararamdaman nitong sakit. At sinabi sa kanyang isipan, siya ay may matangkad at balingkinita na pangangatawan, ang mga katulad niya ay mas madaling makakuha ng pneumothorax kaysa sa iba. Matapos ay sinabi ng ating bida, "Susuriin ko muna ang iyong paghinga." Agad naghalungkat ito sa kanyang dalang sisidlan, may kinuha ito na tila isang bilog na kawayan, agad pinatalikod ang babae, at inilagay sa kanyang tenga at pinakinggan ang tibok sa likuran bahagi ng babaeng si Banshee, na nagsilbi niyang stethoscope, sa panahon na ito. Sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, mahina ang paghinga sa kaliwang baga niya. At hindi bumababa ang kanyang thorax kahit huminga siya ng buo. Nagpapakita siya ng mga palatandaan ng pananakit ng dibdib, at nahihirapan siyang huminga at namamaga ang kanyang dibdib. Halatang may pneumothorax siya, sinabi ng ating bida, sa matandang Master. Kailan siya nagsimulang magpakita ng mga sintomas na ito? Sinabi ng matandang Master, medyo mahigit 1 taon na. Napatingin ang ating bida sa babaeng si Banshee, nang makita niya itong nahihirapan huminga. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, matagal na rin, kailangan na siyang dalhin agad sa klinika. "Teka, cyanosis ba yan? Meron na?" habang patuloy na hinihingal ang babae. At tila nag-iba ang kulay nito. Note, ang cyanosis
ay isang malabog haulilang kulay sa balat na sanhi ng kakulangan ng oxygen sa dugo. Lumilitaw kung saan manipis ang balat, tulad ng mga labi, tenga, daliri at iba pa. Bahagyang kinabahan ng ating bida, at sinabi muli sa kanyang isipan, masama ito. Maya-maya ay pinahiga na nila ang babaeng si Banshee, at nakatingin sila sa nakahigang si Banshee, na puno ng awa. Sinabi ng matandang master, ano sa tingin mo, sa kanyang sakit, manggagamot Hua? Tumingin ang ating bida sa matandang master, at sinabi, sa tingin ko ay mayroon siyang lung air disease. Tila nabigla ang matandang master, sinabi pa ng ating bida, ang kanyang kanang baga ay nasugatan. At ang kanyang mga baga ay dumidiin pababa sa kanyang puso. Tila nabigla pa ang lolo ni Banshee, at sinabi ang ibig mong sabihin, alam mo kung ano ang meron sa sakit niya. Muling sinabi ng ating bida, ito ay isang matalinong pagpili para ihinto ang pagsasanay sa panloob ng enerhiya. Gayunpaman, ay magiging mapanganib kung ang kanyang puso ay patuloy na dinidiin ng mga baga. Napatingin naman sa ating bida, ang nakahiga at hirap sa paghinga na si Banshee. Muling sinabi ng ating bida sa matandang master, at sa tingin ko ay dapat siyang gamutin kaagad. Agad na bigla ang matandang master, tila ba ito ay kinabahan at sinabi, ano, mabilis na hinawakan nito ang kamay ng ating bida at sinabi, sinasabi mo lang ba na dapat na siyang magpagamot? At ang ibig mo bang sabihin ang sakit na ito ay malulunasan pa? Na tila pinisil ang kamay ng ating bida, agad nang umiti ang ating bida, at sinabi, opo. Tila natuwa ang matandang master nagkaroon nito ng pag-asa para sa kanyang apo. Muling sinabi ng matandang master, manggagamot Hua, nakikiusap ako sayo. Sinabi ng ating bida, ang masasabi ko lang po sa inyo, na dalhin natin siya sa klinika ko para magamot. Agad na sumang-ayon ang matandang master, sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, at nag-aalala ako sa kanya na mabilis siyang nagkaroon ng cyanosis. Agad naman nag-utos ang matandang master sa kanyang utusan at sinabi, kayo dyan, maghanda kayo agad ng karawahe. Agad naman napalingon ang ating bida nang makarinig itong daing na tila nahihirapan huminga. Lumingon siya kay Banshee, nakita niya na sapaw ng mahigpit ang dibdib na tila ito ay hindi na makahinga. Nang laki ang mata ng ating bida sa pagkabigla, maging ang matandang master ay nabigla sa nakita. Mabilis na sumigaw ang matandang master sa mga utusan. Upang ito ay pakilusin para ihanda ang karawahe. Agad naman napalingon ang ating bida, nang makarinig ito ng daing. Nakita niya ang babaeng si Banshee, sapaw ng dalawang kamay ang dibdib nito tila hindi na ito makahinga pa. Nang laki ang mata ng ating bida nang makita si Banshee, at maging ang matandang master. Agad silang lumapit sa babaeng si Banshee, sinabi ng matandang master, Banshee, apo anong nangyayari sa'yo? Hirap na sumagot si Banshee, at sinabi, hindi ako makahinga, ha? Napahawak ang ating bida sa dibdib nito, at sinabi sa kanyang isipan, ang kanyang kalagayan ay lumala ng napakabilis, habang ang babaeng si Banshee, ay habol ang hininga at butil-butil ang pawis nito. Mabilis dinampot ng ating bida ang kanyang kawayan na bilog, na nagsilbi niyang stethoscope. Itinapat niya ito sa dibdib ng babae at pinakinggan ang tibok nito. At sinabi sa kanyang isipan, halos hindi ko marinig ang kanyang paghinga. Huwag mong sabihin na bumuo na ng tensyon ng pneumothorax. Note, ang tension pneumothorax, isang kondisyon na nagbabanta sa buhay kung saan ang hangin ay nakulong sa baga kapag ang isa ay humihinga. Habang ang presyon sa loob ng dibdib ay tumataas, ang mga baga ay nagiging compressed at nagdudulot ng presyon sa puso, na nagreresulta sa isang kritikal na estado. Matapos mapakinggan ang tibok nito, ay tumingin ang ating bida sa matandang master at sinabi, pinipiga ang kanyang puso ng lampas sa limitasyon nito, at dapat na siyang gamutin kaagad. Matapos ay tinawag nito si Wuwu, at sinabi, Wuwu humanap ka muna ng matapang na alak. Agad na sumunod si Wuwu, at sinabi, opo Ginoo, matapos ay lumapit ito kay Banshee, at binuksan ang kasuotan nito. At sinabi, pasensya na binibini, ngunit nang buksan niya ang kasuotan nito, ay agad itong nabigla. At sinabi sa kanyang isipan, ha? Ano ito? Bakit nakatali ang dibdib niya sa mga benda na ito? Agad siya kumuha ng kutsilyo, upang ito ay putulin, at muling sinabi, medyo malaki ang dibdib niya kumpara sa pangangatawan niya. Hindi lang siya matangkad at balingkinitan, pati dibdib niya,
ay nakatali ng ganito kahigpit, habang patuloy na pinuputol ng ating bida ang tali. Sinabi muli sa kanyang isipan, higit pa rito, nagsanay pa siya ng pangloob ng puwersa ng enerhiya, hindi nakakagulat na ang lahat ng ito ay humantong sa pneumothorax. Sinabi ng matandang master sa ating bida, manggagamot Hua. Ayos lang ba kung manatili ako rito at panoorin kung paano mo siya ginagamot, parang kasing hindi ko kayang maghintay sa labas. Sinabi ng ating bida, magagawa mo ang nais mo Ginoo. Maya-maya pa nang makarating si Wu, sinabi ng ating bida, ngayon ay sisimulan ko ang paggamot. Itinaas ng ating bida ang hawak na iniksyon, at sinabi sa batang si Wu, Wu, gusto kong bigyan mo ng pansin ang aking gagawin ngayon. Napatingin naman ang matandang master, sinabi ng ating bida, sa batang si Wu, kumuha ako ng isang iniksyon. At ipasok ito patayo sa pagitan ng pangalawa at pangatlong tadyang sa ilalim mismo ng collarbone. At huminto kapag naramdaman mong may nabutas ka. At maririnig mo ang hangin na lumalabas, tumingin ang ating bida sa iniksyon na kanyang tinusok sa babaeng si Banshee, at sinabi, mabuti naman at mas malakas na ang paghinga niya ngayon. Gusto kong tandaan mo ang tunog na ito, agad naman tumugon ang batang si Wu at sinabi, Opo Ginoo, habang nakatutok ito sa pasyenteng si Banshee, tila ng lambot naman ang tuhod ng matandang master agad itong napaupo. Note, ang moxibustion ay isang medicinal therapy na kinabibilangan ng pagsunog ng kono o stick ng ground mugwort na dahon sa mga acupuncture point ng katawan. At sinabi ng matandang master sa kanyang isipan, akala ko ay gagaling siya sa pamamagitan ng acupuncture, o moxibustion, at herbal na medisina, ngunit ang nakikita ko ngayon, ito ay isang medikal na kasanayan na hindi ko pa nakikita o naririnig sa buong buhay ko. Muling sinabi ng batang si Wu, kumpleto na po ang anesthesia manggagamot Hua. At muling sinabi ng matandang master sa kanyang isipan, habang ito ay nakatingin sa ating bida, ito ay isang bagay na hinding-hindi magagawa ng isang tao maliban kung mayroon siyang perpektong kaalaman sa anatomy ng isang tao. Itinaas ng ating bida ang kanyang hawak na scalpel at sinabi, ang operasyon ay magsisimula na ngayon, ihanda ang mga tools. Muling sinabi ng matandang master sa kanyang isipan, marami talagang hindi pangkaraniwang tao sa mundo. Sinong makakaalam na makakahanap ako ng isang pambihirang manggagamot sa isang lugar na tulad nito? At pinagpala ako ng langit sa pamamagitan ng pagpayag kay Hua Fen, na maging baguhan na estudyante ko. Samantala, habang nakaupo sa labas ng pasilyo si Hua Fen, kagat nito ang hinlalaking daliri na tila nag-aalala rin. At sinabi sa isipan, sana ay maging maayos ang lahat. Lumipas ng ilang oras, bahagyang kumalma na ang paghinga ni Banshee, habang nakatayo sa gilid ng kama ang ating bida, at ang batang si Wu, at maging ang matandang master ay nakaupo sa di kalayuan. Sinabi ng ating bida, matagumpay na natapos ang operasyon. Matapos ay tumingin ang ating bida sa matandang master at sinabi, bukas nga pala, ang dugo at nana ay titigil na sa paglabas, siguraduhin mo lamang, na etali mo ang tubo, kapag nakita mo ng malinaw ang likido na umaagos mula sa hiwa. Tila naman nagtataka ito at hindi maintindihan ng matandang master ang sinasabi ng ating bida, kaya sinabi nito, hindi ako sigurado kung magagawa ko ito ng tama, maaari ko bang hilingin sa iyo, sa halip na gawin ko ito manggagamot Hua. Napakamot ang ating bida sa kanyang ulo at sinabi, naku, sana ay kayanin ko pa. Ngunit, may inaasahan akong, isang napakasama ng ugali na pasyente bukas ng umaga sa aking klinika. At ang masama pa doon ay isa siyang makapangyarihan na tao, bahagya pa nalungkot ang mukha ng ating bida, at muling sinabi, at ang lahat ng bagay ay medyo nakakalungkot din para sa akin. Tila ba napaisip ang matandang master sa sinabi ng ating bida, at sinabi, siya ba ay isang nakakataas na opisyal? Agad sinabi ng ating bida at bahagyang yumuko at nagbigay galang, at sinabi nito, ang mabuti pa po ay dadalaw na lang po ako bukas ng gabi. Hindi pa nakakasagot ang matandang master, nang bigla itong may narinig na sigaw na nasaktan mula sa labas. Tanggalin mo ang mga kamay mo sa akin, hindi ako espiya, napalingon ang ating bida sa direksyon ng ingay. Mabilis na kumilos ang matandang master, nagmadali silang lumapit sa pinto at agad itong binuksan at sinabi, anong kaguluhan ito? Agad sumagot ang isang lalaki na hawak ang nadakip na nakatali na lalaki,
na tinapagtapik pa sa balikat nito, at sinabi ng lalaki. Master, nahuli ko itong kaina-hinalang bastos na ito. At nadatnan ko po siyang sumisilip sa bakuran, agad na sumigaw na sinabi ni Guanya, sa lalaki, ano ang ibig mong sabihin na kaina-hinala? Tila naman nahihiya ang ating bida na tinaas ang kamay at sinabi, siya ay, ang aking malapit na tagabantay, at sinabi sa kanyang isipan, paano hinayaan ng isang bodyguard na mahuli siya, agad naman lumapit si Hua Fen, at mabilis na hinawakan ang ating bida sa balikat. Teka, ano ka mo isang malapit na tagabantay? Bakit kailangan mo ng isang tagabantay para protektahan ka? Sigaw pa nito. Napakamot ang ating bida sa ulo, at hindi alam kung paano niya ito ipapaliwanag sa kapatid. Ngumiti ito na tila nag-iisip kung ano ang dapat sabihin, sabay sinabi, kasi Hua Fen, may mga bagay na. Maayos na, tatawa-tawa nitong sabi, tila sumiklab sa galit si Hua Fen, dinakdakan nito ang ating bida at pasigaw na sinabi, tanga ka bang bata, dapat ay sinabi mo sa akin ito ng mas maaga, ano na lang ang sasabihin ko kay nanay. Kung may masamang nangyari sa iyo, sigaw at ungol na galit si Hua Fen, na nakakuyom pa ang dalawang kamao. Napatakip sa dalawang tenga ang ating bida, at sinabi, oo na, pasensya na. Maya-maya pa ay sinabi ng ating bida, at kahit paano naman ay tinutunto ni Colonel Cao Ren, ang salarin. Agad na sumagot si Hua Fen, na masama ang tingin sa ating bida at sinabi, dapat ay sinabi mo pa rin sa akin. Napaisip naman ang matandang master, at pagtingin-tingin ito sa dalawang magkapatid habang hinihimas ang kanyang balbas. At sinabi nito, hindi ako sigurado kung ano ang sitwasyon mo ngayon, ngunit utang ko sa iyo ang aking buhay manggagamot Hua. Tila ba kinutusan pa ni Hua Fen, ang ating bida, bahagyang umilag ang ating bida, at sinabi, ano po, pasensya na po, sinabi ng matandang master, ang dalawang tao ay mas mahusay kaysa sa isa. Habang nakatayo ang dalawang lalaki, tinapagtapik pa ni Guanya ang kanyang balikat na nasaktan. At hindi ako maaaring umupo na lang sa isang tabi, na hindi magbibigay ng tulong. Lumapit ang matandang master sa isang lalaki at sinabi, Jin, nais kong manatili ka muna sa manggagamot Hua ngayon. Agad yumuko ang lalaking si Jin at sinabi, opo master. Agad na lumapit si Jin, sa ating bida, at sinabi, ikaw pala, ang nakababatang kapatid ni Hua Fen, marami na rin akong narinig tungkol sa iyo. Sabay lahad ng kamay nito, sa ating bida, sinabi ng ating bida, oo. Ikinagagalak kitang makilala Ginoo, ako nga pala si Eugene, ang nakakatandang tagapagturo ni Hua Fen, sabay bigay ng respeto. Tila ba nagulat ang ating bida, nang mamukhaan pa niya ito. Sabay sinabi nito sa kanyang isipan, at nang laki pa ang mata nito. Siya ba ay si General Eugene Wens, mula sa estado ng Cao-Wei, ang isa sa 5 piling general na nagsilbi kay Warlord Cao, si Cao, na ngayon ang bodyguard ko, na napanganga pa niyang sabi. Muling sinabi pa nito sa isipan, ganito ba talaga ang mangyayari kapag nakarating ka sa time travel? Matapos ay ngumiti ang ating bida at nagbigay ng respeto at sinabi, ikinagagalak kitang makilala Ginoo. Samantala, sa isang palasyo, dinig ang isang sigaw sa isang pasilyo. Pakiusap patawarin niyo sana ako, habang nakaluhod na sumisigaw ang lalaki, sa harapan ng isang tila pinuno. At sinabi, hindi lamang yun, ikaw ay nabigurin upang masakop ang isang maliit na rehiyon tulad ng Kiao County. Ngunit napunta ka rin kay Colonel Cao, sa iyong landas, kaya nagsakripisyo ka ng higit sa 10 tauhan. Ikaw pa rin ba si Zhou, na laging may mga alam? Siya ay si Hua Tang, ang sugo ng Taipeng. At kahit na ito ay mas malala, hindi mo man lang maalis ang isang maliit na manggagamot. Agad na sumagot ang lalaki, nakayuko na dikit sa sahig at sinabi, sa kadahilanan po, na siya ay mayroon bantay. Sinabi ng pinuno, kung ito ay isang bagay na hindi mo kaya, may isang bagay na maaari mong gawin, yun ay ang sumuko na lang. Sabay tayo nito sa kinauupuan. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong sayangin ang ating mga mahalagang yaman. Para pumatay ng isang manggagamot lamang, nagtaas ng ulo ang lalaki at sinabi, mayroon na akong mga plano, muling tumingin ang pinuno, at sinabi, sana nga ay maganda ang plano mo ha, Gobernador Yu Zhou ng Taiping.
Sinabi ni Yuzhou, narinig mo na ba ang isang lalaki na nangangalang Gao Chu, ng PA ng komandante? Muling sinabi ng pinuno, ang ibig mong sabihin ay ang isang taong kasumpa-sumpa na may magaspang na ugali, sa tahanan ng Gao. Sinabi ni Yuzhou, opo, at narinig ko na rin ang mga usap-usapan tungkol sa kanya. Sinabi ng pinuno, isa siya sa mga taong dapat muna natin pugutan ng ulo, kapag naitatag na ang bagong mundo. Ngumisi ang lalaking si Yuzhou, at sinabi sa kanyang isipan, mabuti, at kinuha niya ang pain, at muling sinabi, balak kong patayin ang tampalasa na yan. At gawin ito na parang gawain sa militar ng mga opisyal. Tila napaniwala naman ang babaeng pinuno, tumingin ito, at sinabi ganoon ba? Muling sinabi ni Yuzhou, na aayon ito ay lilikha ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng tahanan ng Gao at ng hukbo. Ngumisi ang babaeng pinuno, kahit natatakpan ito ng takip sa mukha, at sinabi, kung gayon, maaayos ang lahat gaya ng sinasabi, at sa palagay ko ay babaksak na ang Qiao County sa sarili nito, at isang bagay pa, gayunpaman, paano mo pinaplanong isakatuparan ang dakilang gawain na ito? Tumayo si Yuzhou, at galit na nagtiim ito ng bagang at sinabi, gagamitin ko ang hangal na manggagamot na iyon. Isang bagay lang ang itatanong ko sa iyo, paano mo pinaplanong isakatuparan ang dakilang gawain na ito? Tumayo si Yuzhou, mula sa pagkakaluhod, nagdikit ang mga ngipin nito at sinabi, gagamitin ko, ang lapastangan na manggagamot na iyon. Tumingin ang babaeng pinuno, at sinabi, ibig mong sabihin ang manggagamot? Ipaliwanag mo ang mga detalye, agad naman sinabi ng matandang Yuzhou, may nagsabi sa akin, na si Gao Chu, ay kumukuha lamang ng ilang mga bantay para sa kanya, kapag bumibisita siya sa manggagamot Hua, para ito ay magpagamot. Basta wala siyang kasamang buong pangkat ng mga bantay, madali lang siya, magagapi. Sinabi naman ng babaeng pinuno, kung totoo ang mga sinasabi mo, mukhang ito na ang tamang pagkakataon sa sandaling tumama ka. Kailan mo ito gagawin? Ngumisi ang matandang Yuzhou, at sinabi, pinaplano kong isagawa ang plano ko bukas, o sa susunod na araw. Bahagyang ngumiti ang babaeng pinuno at sinabi, nakagawa ka ng kaunting pagkakamali, ngunit ikaw pa rin ang governor ng Taipang. Matapos ay tila may dinukot ito sa may likod ng damit sa may dibdib. Nang makuha ay inabot ito sa matandang si Yuzhou, at sinabi, natutuwa ako na maibigay ko ito sa iyo, ang Taipang Pil, pagkatapos ng lahat ng gulong ikinadismaya ko. Agad tinanggap ito ni Yuzhou, sabay sabi, salamat po. Muling sinabi ng babaeng pinuno, kung magagawa mong makamit ang misyon na ito, gagantimpalaan kita ng mas malaki, ngunit yun ay. Kung magtatagumpay ka, syempre, sabay ngisi nito, sinabi ni Yuzhou, tatandaan ko po yan. Sabay bigay ng paggalang, ngunit palihim nagdikit ang ngipin nito. Sabay labas ang palihim na galit nito, samantala, kinabukasan, unti-unti bumaksak ang yebe. Sinahad ng ating bida ang kanyang kamay sa bumaksak na yebe. Sa labas ng kubo, tumingala ang ating bida sa langit, at sinabi, mukhang magkakaroon ng kaunting snow ngayon. Lumapit naman si Eugene, at sinabi, darating din ba ang bastos na yon, na nagngangalang Gao Chu? Ngayon, sinabi ng ating bida, oo, paparating na siya, maya-maya lang. Kinuyam naman ni Eugene, ang kanyang kanang kamao, at sinabi, kung hindi ko lang alam na taga-tahanan ng Gao, ang bastos na yon, pinutulan ko na siya ng ulo. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, sa tingin ko naman ay deserve niya yon. Sinabi ni Eugene, kung hihilingin niyang magpagamot muna at muling itaboy ang iba pang mga pasyente. At personal kong didikdiking ang kanyang mga kasukasuan. Sabay kuyom ng madiin ang kamao nito, napakamot ang ating bida sa ulo, at tumawa ng hilaw, at sinabi, kasi, sa totoo lang mas mabuti na siya ngayon, dahil bumuti na ang kalagayan niya. Tila nagtaka naman si Eugene, at sinabi nito sa ating bida, ano ba siya dati? Sabay tawa ng ating bida, nang mapag-isa ang ating bida, sinabi ng ating bida sa kanyang sarili, sa anuman kaso, medyo tinanghali na siya, dapat kanina pa siya dumating dito. Muling tumingala ang ating bida at sinabi sa kanyang sarili, pinababagal ba siya ng snow, samantala. Patuloy sa pagbagsak ng yebe, sa gitna ng daanan habang patuloy sa pagtakbo ang isang karwahe patungo sa klinika ng ating bida.
Sinabi ni Gao Chu sa kanyang isipan habang ito ay sakay ng kanyang karwahe. Sa wakas malapit na akong gumaling mula sa nakakatakot na sakit na ito. Sa mga araw na ito, nararamdaman ko na hindi na gaanong masakit, at kaya ng paginhawain ang aking sarili. At nararamdaman ko na talagang gumagaling na ako. Habang nakatanaw ito sa bintana ng karwahe, maya-maya pa ay pumikit ito at pilit na alala ang hirap na dinanas niyang sakit. Nung unang punta niya sa klinika ng ating bida, ang dami kong tiniis sa buong oras na ito. Ang tampalasan na yun ay maaaring bastos, ngunit inaamin kong mayroon siyang kasanayan. Ngumisi ito, at sinabi muli sa kanyang isipan, kung gagamitin ko siya ng mabuti, ay kaya ko. Agad napahinto ito nang may nakita siya kuminang sa ere patungo sa kanyang kinauupuan. Nagulat pa siya nang pumasok sa loob at humaging sa kanya ang palaso. Tumusok ito sa dingding ng karwahe, agad na nabigla ito. Maging ang kutsero at ang mga kasama nilang mga bantay ay nagulat, hamarang ito sa karwahe, at sumigaw na, tinambangan tayo, sinabi ng isang bantay sa kutsero, bilisan mo, dalhin mo ang Panginoon na si Gao Chu, sa ligtas na lugar, nataranta ang kutsero, at sinabi, opo, Ginoo, mabilis nitong pinakilos ang kabayo, hinila nito ang tali, at mabilis itong pinatakbo. Naalog naman sa loob ng karwahe ang Panginoon na si Gao Chu, natamba ito at sinabi sa kanyang sarili. Lintik, sino ba ang tampalasan na ito? Ang lakas ng loob nilang atakihin ako, agad lumingon ang kutsero sa likuran ng karwahe, at sumigaw sa mga bantay, at sinabi, gagabayan ko ang Panginoon na si Gao Chu, pakihuli po ang mga mamamatay tao na yan, Ginoong Ping, subalit sa mabilis na pagtakbo ng karwahe. Ay lumipad sa ere ang isang palaso, agad na bumaon ito sa katawan ng kabayo. Napahalinhing ang kabayo, bahagyang nagwala ito. Napahigpit ang hawak nito sa tali sa kabayo, ng lalaking kutsero at pasigan nitong sinabi, nalintikan na, mabilis na gumiwang-gewang ang karwahe hanggang sa matamba ang isang kabayo, na ikinabagsak ng karwahe, humagis ang isang gulong ng karwahe, maging ang kutsero ay humadjas din. Naiwan sa loob ng karwahe ang Panginoon na si Gao Chu. Nahulog ito sa kinauupuan, habang nagtuloy-tuloy na nahulog at umikot-ikot ang karwahe sa bangin, bumaksak sa mabatong lugar at nawasak, sa taas, sa pinaghagisan ng kutsero. Agad nakita nito sa baba ang nawasak na karwahe, nagulat ang kutsero, sa mga nangyari agad napatingin ito sa bangin sa baba. Agad napasigaw ito, at pasigaw nitong sinabi, hindi, aking Panginoon, habang nakataas ang kamay nito, samantala. Tuluyan ang lumakas ang bagsak ng yebe, habang nakatanaw sa bintana ang ating bida, nakapangalumbaba ito at sinabi sa kanyang sarili, na tila ito ay nag-alala sa Panginoon na si Gao Chu. Sabi niya araw-araw daw siya pupunta, dahil nakikita niya na tuluyan na siyang gumagaling. Kaya bakit tila ang tagal yata niya, sinabi ko pa, sa ibang pasyente na mamaya na lang dumating, para hindi na siya makagawa ng malaking kaguluhan. Agad naman pumasok si Guan niya, sa pintuan kurtina, at agad tinawag siya nito. At sinabi, manggagamot wa, humakbang ito palapit sa ating bida at sinabi, sa tingin ko ay masyadong matagal na ang Panginoon na si Gao Chu, para makarating pa dito. Hindi ba tayo, dapat, pumunta at alamin kung may nangyaring masama? Napatingin ang nakapangalumbaba, na ating bida, na bahagyang nagtataka kung bakit ganoon ang iniisip ni Guan niya. Maya-maya ay nakarinig pa ito ng sigaw mula sa labas, sabay sabi, manggagamot hua, nandyan ka ba sa loob, na tila ba ito ay takot na takot. Agad na palingon si Guan niya, at maging ang ating bida, sinabi ng ating bida, ang boses na yon, parang boses ng kutsero ng Panginoon na si Gao Chu. Pumasok mula sa pintuan kurtina, ang kutsero na pasa nito mula sa kanyang likod ang duguan na si Lord Gao Chu. At taranta nitong sabi, ang Panginoon na si Gao Chu, ay malubhang nasugatan. Agad na bigla ang ating bida, na pamulagat ito ng mata. At sinabi ano, agad itong tumayo at lumapit sa kutsero at sinabi, pakisuyo, pakihiga mo na siya sa kama. Agad na tumugon ang kutsero at sinabi, opo Ginoo. Agad na inihiga ito sa papag na kahoy, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, may malalang sugat siya sa ulo. At dumudugo siya ng husto, agad itinaas ng Panginoon Gao Chu, ang kanyang daliri, at sinabi ng pasiga, na tila wala sa sarili. Ikaw mga tanga, anong kaimpyernuhan na tinanggap ko kayong lahat,
hinawakan ng ating bida ang dibdib nito, at sinabi sa kutsero, paano siya nasugatan. Sinabi ng natatarantang kutsero, ang bagay ay, kami ay tinambangan. At ang karwahe ay nahulog sa isang burol, tila nakaramdam ng matinding sakit ang Panginoon na si Gao Chu, napasigaw ito. Nang tinignan ng ating bida ang sugat nito sa ulo, ay nabigla ito, at sinabi sa kanyang isipan, nako, hindi, naputol na ang temporal artery niya. Bakit kailangan maging ganito? Note, ang temporal artery ay isang pangunahing arterya sa noo na nagbibigay ng dugo sa mga kalamnan sa magkabilang panig ng ulo. Kung ang daluyan ng dugo na ito ay nasira, ang isa ay maaaring nasa panganib ng malubhang pagkawala ng dugo. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ang masama pa nito, ay na-dislocate na ang balakang niya. Para lang siyang pasyente na naaksidente nang hindi nakakabit ang seatbelt. Mabilis kinuha ng ating bida ang alak, at sinabi sa kutsero, Ginoo, maaari bang humanap po kayo ng mga magtatali para sa mga braso at binti ng Panginoon na si Gao? Patakbong nagmamadali na kumilos ang kutsero, at sinabing, Opo Ginoo, agad naman hinarap ng ating bida ang Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, Ginoo, maaari bang inumin mo muna ito? Ngunit agad itong tinabig ng Panginoon na si Gao Chu, agad na bitawan ng ating bida ang bote ng alak, agad na laglag ito sa sahig, at agad na nabasag. Tila ba natulala ang ating bida, hindi ito agad kumilos, naipon ang inis na tinitimpi nito, maya-maya pa ay tumawa ito na tila panakot, na nanggaling sa impyerno. Napuno ng mga apoy sa paligid, at sinabi, mukhang wala na akong choice ngayon, mabilis na kumuha ang ating bida ng piraso ng tela, at agad itinakip sa bibig ng Panginoon na si Gao Chu, matapos ay tinakpan niya ang kanyang ilong at bibig, itinali niya ito sa batok at sinabi, gagawin ko ito na hindi gumagamit ng anumang pampamanhid. At maya-maya pa ay umalingaw-ngaw ang sigaw, ng Panginoon na si Gao Chu, sa buong kubo. Malakas ang boses na sinabi ng ating bida, idiin niyo siya ng mahigpit, na nanginginig ang kanyang daluyan ng dugo. Habang pinipigil ito ng kutsero at niguan niya, sa magkabilang hita, si Wu naman ay hawak ito sa ulo. Habang sumisigaw ang Panginoon na si Gao Chu, muling sinabi ng ating bida, tila bumuga pa ng hangin ang ating bida, at sinabi, wow, wow. Maingat at ingatan niyo ang daluyan ng dugo, meron na po Ginoo, habang nasa labas ng kubo at naririnig ang mga sigaw ng Panginoon na si Gao Chu. Nang mga natitirang mga tauhan nito, sinabi pa ng kutsero na bakas ang kaba at takot, sigurado ka bang ayos lang ito? Sinabi ng ating bida, basta siguraduhin mo lang na hindi siya gagalaw. Muling umalingaw-ngaw ang sigaw na paulit-ulit ng Panginoon na si Gao Chu. Sinabi ng ating bida, ito lang ang paraan kung ayaw mong makita, na magiging pilay ang amo mo habang buhay. Habang ang mga tauhan ay nagbantay na sa paligid ng kubo, nawalang ng kulay ang mukha ng Panginoon na si Gao Chu, napaluwa ang mata sa sakit at tumulo ang mga luha at laway nito. Maging ang sipon na ay tumulo na rin, hanggang sa hamina ang ungol nito, at nawalang ng malay. Tila nabigla naman ang kutsero, Panginoon, tinanggal naman ng ating bida, ang takip sa kanyang bibig, at sinabi, maayos siya, nahimatay lang siya. Bahagyang nalukot ang mukha nito at sinabi, kasalanan niya, kaya nabasag ang huling bote ng anesthesia. Samantala, sa palasyo kinagabihan, patuloy na umulan ng yebe. Patawarin mo ako, pinunuginang, nabigo akong paslangin ang lapastangan na si Gao Chu. Nakaupo ang babaeng pinuno, at sinabi, ayos lang Master Yu, ang kaligtasan ng isang hamak ay talagang gumagana sa ating kalamangan. Basta ipamukha mo sa kanya na inaatake siya ng mga hukbo, ay magiging maayos ang lahat. Sinabi ni Yu Zhou, opo, sisiguraduhin ko yan. Muling sinabi ng babaeng pinuno, kailangan nating ang buhay ng maliit na masamang ugali na hangal na yon. Upang siya ay mabulag sa galit at makapagdigmaan sa militar. At pagkatapos ng lahat ng ito ay palaging mas mahirap upang patunayan ang iyong pagka-inosente kaysa sa ibang pagkakasala ng isang tao. At sinadya namin mag-iwan ng peking sagisag ng militar na hindi makikilala sa tunay. At tinitiyak ko sa iyo na imposibleng patunayan na ito ay isang peke. Kaya ang kailangan lang nating gawin ay, hintayin na ang lahat ay mabuo. Habang nakatungo si Yu Zhou, hindi ito kumibo. Samantala, tumigil na ang patak ng nyebe,
sa loob ng kubo, habang nakahiga pa rin ang Panginoon na si Gao Chu, at walang malay, nakabantay naman ang ating bida, na tila naiidlip na sa kababantay. Habang nakahalukip-kip ito, at nakapikit, gising ang kanyang diwa, sinabi niya sa kanyang isipan. Laging mas mahirap patunayan ang iyong pagiging inosente na may ibang nagkasala. Kaya ang kailangan lang nating gawin ay hintayin ang lahat. Biglang gumalaw ang daliri ng Panginoon na si Gao Chu. Matapos ay biglang nagmulat ito ng mata, maya-maya pa ay umalingaungaw ang sigaw nito, na tila gumising sa lahat ng nandoon. Damilat ang mata ni Jean na nakaupo at nakahalukip-kip na sumulyap sa pinanggalingan ng sigaw, at sinabi, sino ang makakapigil sa pag-aalsa ng hangal na sawing palad na yun, matapos ay bumuga ng hangin. Agad naman sumigaw ang Panginoon na si Gao Chu, tila ba ito ay lutang pa, at sinabi, anong ginagawa ng mga hangal na bantay, paano nila ako hinayaan na tambangan? Sigaw nito na patuloy sumasakit ang ulo, muling sumigaw ito at sinabi, mga hamak kayo, hindi nyo matatakasan ito, anong ginagawa ng opisyal na si Ping, habang ang ating bida ay agad na lumapit, hawak nito ang karayom ng acupuncture, agad itong itinaas at agad itinusok sa leeg ng Panginoon na si Gao Chu. Agad na pa-eject ito at nawalang muli ng malay, mabilis na sinoli ang karayom sa supot, at sinabi, ang sama talaga ng ugali niya. Matapos ay napatingin ito sa lalaki sa harap, napakamot ito ng ulo at dedma at sabay sabi, kung patuloy siyang sumigaw at tumaas ang presyon ng dugo niya, ay puputok ang daluyan ng dugo niya, kaya kailangan kong, haha sabay tawa nito. Tila naman nagtaka ang lalaking nakatayo, seryoso ang mukha nito at sinabi, hindi ako maglalakas loob na tanungin ang iyong mga desisyon, sigurado akong ginawa mo ang pinakamahusay, manggagamot Hua. Sabay bigay ng paggalang, manggagamot ng pamilya ng tahanan ng Gao Tianyuan. Matapos ay nag-inat ang ating bida na parang walang nangyari. Tinignan ito ng manggagamot na si Tianyuan, at sinabi sa isipan, mahirap pa ring paniwalaan at tinahin niya ang daluyan ng dugo na isang buhay na tao. Ang mas hindi kapanipaniwala ay ang batang ito ay hindi mukhang isang araw na higit sa 15 taong gulang. Sigurado ako na napagaling din niya ang sakit ng Panginoon na si Gao Chu, at yun ang nakikita ko, na may mas kaunting mga batik na puno ng nana. Paano niya nagawa ito sa mundo? Siya kaya ang nagkakatawang tao na si Shen Nongyandi, na isa sa 5 bathala. Habang pinagmamasdang ng lalaking manggagamot na si Tianyuan, ang ating bida na nakapangalumbaba na nakangiti, na pinagmamasdan ang natutulog na ang batang si Wu. Note, Shen Nongyandi, kilala ring bilang Chidi, o ang Red Emperor, bilang isa sa 5 views ng 5 rehiyon, si Shen Nongyandi ay ang mitolohiyang, Chinese na Diyos ng agrikultura, medisina, at herbal na medisina. Lumipas ang mga oras, gabi, sa loob pa rin ng kubo, habang magkakaharap ang lahat. Nakaupo ang Panginoon na si Gao Chu, habang nasa harap niya ang nakayukong kutsero. Nakatingin naman ang tatlo, ang ating bida, si Eugene, at si Guanya. Sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, kaya ba sinasabi mo sa akin yan? Na ang mga tampalasa na nagtangkang na pumatay sa akin, nagdikit ang mga ngipin nito at nanginginig sa pinipigilan na galit. Ay ang mga opisyal ng militar, nakayuko na tila natatakot na sinabi nito, opo, Panginoon ko, siguradong parang sinanay silang na parang mga sundalo. Agad itinaas ng kutsero ang isang kahoy na katunayan na tila palantandaan na isang pag-aari ng militar. Sinabi, maging ang kanilang mga panata at palaso kung saan ang mga ginagamit sa hukbo. Saka ito po ay isang sagisag ng militar ay patunay na sila ay mga sundalong hukbo. Agad kinuha ito ng Panginoon na si Gao Chu, pinagmasdan niya ito, lalong nagdikit ang mga ngipin nito, na nanginginig sa galit. Tila pinangigilang ang sagisag habang kinuyam ang kamao nito. Napatingin ang ating bida dito, at sinabi sa kanyang sarili. Sino namang kaya na opisyal ng militar, ang magiging hangal na mag-iwan, ng kanyang mga pana at sagisag ng militar? Sa isang pangyayari, bago ito tumakas, matapos ay malalim itong nag-isip. At sinabi sa kanyang isipan, hindi ko alam kung sino ito, ngunit ipinapalagay ko na ginawa ito ng salarin para e-frame up ang ibang tao. Ang problema, hindi siya yung tipo ng lalaki na maintindihan ito. Habang nakatingin ito sa Panginoon na si Gao Chu,
Agad naman napalingon ng Panginoon na si Gao Chu sa kung saan nakapwesto ang ating bida at si Guanya. Agad na tinuro ito, at sinabi, "Ikaw dyan, di ba sabi mo isa ka rin opisyal ng militar?" Tila kinabahan si Guanya, at sinabi, "Ako po, pasensya na po, ano po ba kasalanan ko, ipakita mo sa akin ang iyong militar na sagisag." Agad na sumagot si Guanya, "Opo Panginoon." Mabilis na inilabas ni Guanya ang kanyang militar na sagisag, itinabi ito sa napulot nilang sagisag. Agad nagulat ang Panginoon na si Gao Chu, maging si Guanya. Sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, "Bakit parehong-pareho ng katulad sa akin?" Kinakabahan naman si Guanya, napapaisip naman ang ating bida, galit na lumingon ng Panginoon na si Gao Chu, kay Guanya. Pagalit nitong sinabi, "Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito?" Nahintakutan naman si Guanya, na sinabi, "Pasensya na po, ngunit wala po akong alam. Maaari po ang mga sagisag ng militar ay madaling mapeke. Mahirap po sabihin na ang mamamatay tao ay mga opisyal ng mga militar na lamang, aking Panginoon." Pasiga na sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, "Sinasabi mo ba na ang militar na sagisag, na ang sibat at palaso ay mga peking lahat?" Sinabi naman ni Guanya, "Wala po talagang dahilan para pertiryahin ka ng hukbo, aking Panginoon." Hindi naman kumibo ang ating bida, pumikit ito at humalukip-kip. Muling sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, "Opisyal Ping, etali mo agad ang tampalasa na ito." Agad nagtaka si Guanya, "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Muling sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, "May posibilidad na konektado siya sa mga tampalasa na umatake sa akin. At ako mismo ang magsisiyasat sa katotohanan." Agad naman lumapit si Jin, at sinabi, "Aking Panginoon, naiintindihan ko na ikaw ay hindi ka panipaniwalang galit na galit." Napatingin ang Panginoon na si Gao Chu, habang hawak nito sa kwelyo ng damit si Guanya. Muling sinabi ni Jin, "Gayunpaman, hindi mo ba naisip na mali na ilabas ang iyong galit sa isang taong inosente?" Agad napatingin ang Panginoon na si Gao Chu kay Jin, at sinabi, "At sino ka ba? Ako ay isang personal na tagabantay ng manggagamot Hua." Sabay bigay ng paggalang, agad natigilan ng Panginoon na si Gao Chu. Sinabi nito sa kanyang isipan, "Itong lalaking ito, iba ang aura niya. Parang hindi man lang siya kinakabahan, at sa totoo lang, hindi marami ang maaaring maging ganito katahimik." Habang lubos na nalalaman nila ang katotohanan na ako ay si Gao Chu, matapos ay nagtanong ito, "Sino ang iyong Panginoon?" Bahagyang ngumiti si Jin, at sinabi, "Patawarin mo po ako, natatakot akong hindi ko maihayag ang kanyang pangalan kahit sa iyo, aking Panginoon." Agad nagtaka ang Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, "Ano?" Muling sinabi ni Jin, "Ngunit sigurado ako na ito ay sapat na bilang isang paliwanag." Sabay hawak nito sa kanyang espada na nasa baywang, tumunog ng bahagya ang talim nito, tila ba natulala at nagkaroon ng takot ang Panginoon na si Gao Chu, at sinabi nito sa isipan, "Isang espada ng Emperor.